Magandang gabi, Absunistas! Maupay nga gabi, Tacloban City. Ika-13 ng Oktubre, taong 2024. Kayo ay muling nakikinig sa aming programa na maghahatid ng mga kaganapan sa loob at labas ng universidad. Bibigyang boses ang pulso ng kabataan at tatalakayin ang iba't ibang issue ng lipunan. Ako ang inyong kasangga sa Balitaan, Brent Jovi Despe. At ako naman ang inyong kaagapay sa Balitaktakan, Carl Nico Ladrera. Ito ang 107.1 Week-Cast Weekend. Magandang gabi, Absunistas! Magandang gabi sa ating mga listeners! Nagbabalik muli ang aming lingguhang programa, ang 107.1 Week-Cast Weekend. Ayan, partner, kumusta ka naman na ngayon ay midterm season na? Nako, eto partner, sinipon tayo. Kasi naman, very unpredictable yung weather this week. Sa morning, maaraw, tapos bigla-bigla na lang uulan sa hapon. Kaya eto, singhot tayo. Singot for today, partner. Oo. Pati panahon ngayon, partner, ay very indecisive na. Hindi niya alam kung siya ba ay aaraw o uulan Kaya today. nga. Oo. Kung ikaw ay sinisipon ngayon, partner, ako naman ay merong kunting ubo Nako. dito. Meron akong sariling partner. Sana hindi siya lumabas maya-maya. At ito rin, partner, yung week before the Totoo. midterms. Kaya siguro sa sunod-sunod nating pagpapapuyat, it takes a toll on our health. At yung resistensya natin medyo humihina. Kaya nako, uso yung ubo, tsaka yung sipon natin. Oo, partner. kaya naman sa ating mga listeners ay I hope you're doing good. Sana ay inaalagaan nyo ang iyong kalusugan. Yes, Lalo-lalo na ngayong midterm season. I hope you're doing your best but not at the extent of your health. Oo. Yes, Habang kami ay nagpapagaling dito ay sana ay ginagalingan nyo dyan sa midterm exam. Good luck at I hope you're doing your best. Oo. Yes. Kaya naman, narito ang ratsada ng mainit na mga balita sa linggong ito. Mag-aaral ng BTLED nagpakitang gilas sa tawag ng tanghalan, The School Showdown. EVSU faculty pinarangalan sa makabuluhang pagdiriwang ng Teachers Day. Leyte naglaan ng 40 million sa renovasyon ng MacArthur Landing Memorial Park. Kibuloy tatakbo sa Senado. Mga nakasampang kaso, kinakaharap pa rin. At drag queen Maxi Andresen kinoronahan bilang Drag Race PH Season 3 Grand Winner. Para sa detalye, pinamalas ni Lynn Rose Nalda, isang second-year student mula sa Bachelor of Technology and Livelihood Education o BTLED ng EVSU Main Campus, ang kanyang husay sa pag-awit sa tawag ng tanghalan, The School Showdown, isang segment ng noontime show na It's Showtime. Ang buong detalye ay hatid ni Alray Lacaba. Makabuluhang nagtapos ang paglalakbay ng second-year student na si Lynn Rose Nalda tungo sa pag-abot ng Golden Micropono nitong Sabado, October 13, matapos siyang makapwesto sa ika-4 sa weekly finals ng tawag ng tanghalan, The School Showdown ng It's Showtime. Si Nalda ay nakakuha ng average score na 90.3% mula sa mga hurado matapos ang kanyang madamdaming pag-awit ng kantang Halik. Sa limang kalahok, si Adrian Nebreja mula sa The Lewis College ang hinirang na weekly winner ng nasabing patimpalak. Matatandaang si Nalda ang nanalong daily winner noong Lunes matapos niyang awitin ang kantang Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ako ang inyong Weekcaster Alray Jan Lacaba, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Alray. Samantala, pinarangalan ng Eastern Visayas State University ang masigasig nitong mga guro sa isang makabuluhang pagdiriwang ng Teachers Day na ginanap sa Miguel Romualdez Memorial Auditorium noong Biyernes, ika-11 ng Oktubre. Ang balitang yan ay tinutukan ni Andre Estopa. Pinarangalan ng Eastern Visayas State University ang masigasig nitong mga guro sa isang makabuluhang pagdiriwang ng Teachers Day na ginanap sa Miguel Romualdez Memorial Auditorium noong Biyernes, ika-11 ng Oktubre. Pinangunahan ng EBSU Supreme Student Government or SSG
Tampok ang mga kahangahangang pagtatanghal mula sa Samleyao Performing Arts Group at EVSU Coral. Samantala ng pahayag naman ng Pangulo ng SSG na si Honorable Kyle Cordeño ng taus-pusong pasasalamat sa mga guro sa kanyang opening message. Ayon sa kanya, bukod sa mga leksyong itinuro mula sa mga aklat, nag-iwan din sila ng mga leksyon sa buhay na palaging dadalhin ng mga EVSUnista. Sinang-ayunan naman ni John Michael Bolgado, Vice Presidente ng SSG, ang mga sinabi ni Cardenio sa kanyang closing remarks. Ipinaabot niya sa ngalan ng mga mag-aaral ang kanilang pasasalamat sa dedikasyon, pagmamahal at paggabay ng mga guro na nagsisilbing inspirasyon sa kanila araw-araw. Nagpasalamat din si Bolgado sa mga suporta na ibinigay ng EVSUnista sa nasabing selebrasyon. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day, nagtipon ang mga faculty members ng EVSU para sa isang selebrasyon at pagpapahinga sa Villa Montala Resort sa Burawin, Leyte. Ang pagtitipong ito ay nagsisilbing pagkakataon para sa lahat na magkasama, magsaya at ipagdiwang ang kanilang dedikasyon para sa dekalidad na edukasyon. Ang pagdiriwang ng Teachers Day sa Eastern Visayas State University ay puno ng pasasalamat at pabibigay-pugay na nagpakita ng pagpapahalaga sa mga guro at sa kanilang mahalagang ambag sa akademiko at personal na pag-unlad ng mga estudyante ng EVSU community. Ako ang inyong WeCaster, Andres Topa, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Andre. Samantala, naglaan ng 40 million pesos ang pamahalaang panlalawigan ng Leyte para sa pagpapaayos at pagpapaganda ng MacArthur Landing Memorial Park. Alinsunod ito sa paghahanda sa komemorasyon ng ETF Leyte Gulf Landings na gaganapin sa ika-20 ng Oktubre. Tinutukan ang balitang yan ni Ashley Beto. Naglaan ng 40 million pesos ang pamahalaang panlalawigan ng Leyte para sa pagpapaayos at pagpapaganda ng MacArthur Landing Memorial Park. Alinsunod ito sa paghahanda sa komemorasyon ng 80th Leyte Gulf Landings na gaganapin sa ika-20 ng Oktubre. Ang nasabing parke na may kabuuang laki ng 6.78 hectares ay matatagpuan sa Barangay Baras, Palo, Leyte. Sa mismong lugar na ito naganap ang taniyag na pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Ayon kay Leyte Governor Jericho Ikot Pitilla, nagsimula ang pagpapaayos ng parke nitong Agosto at inaasahang matatapos bago ang anibersaryo sa Oktubre. Kinilala ng gobernador ang abalang dulot ng renovasyon lalo na sa mga turista nito, ngunit kanyang binigyang diin na ito ay magdudulot ng pagpapaganda ng parke na magbibigay ng mas magandang karanasan sa mga lokal, nasyonal at internasyonal na turista. Kabilang sa renovasyon ng parke ang pagkakaroon ng bagong kainan, ilang park amenities at isang lagoon na layong umakis sa mga turista. Ayon din kay Governor Petilla, kampante siyang mas nadami ang turista sa probinsya dahil sa pagpapaayos ng parke. Inaasahang ang parke ay magbubukas muli sa publiko bago o sa mismong araw ng komemorasyon. Ang taon ng komemorasyon ay ginaganap sa MacArthur Park kung saan ginugunita ang makasaysayang simula ng liberasyon ng Pilipinas sa pananakop ng mga Hapon noong ikalawang pandaigdigang digmaan. Ako ang inyong WeCaster, Ashley Janelle Beto, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Ashley. Samantala, ginulat ng kasalukuyang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga taga-suporta at mga kritiko matapos itong mag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa darating na halalan. Ang balitang yan ay tinutukan ni Eman Deuterio. Ginulat ng kasalukuyang nakadetining Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga taga-suporta at mga kritiko matapos itong mag-file ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa darating na halalan. Inihain ni Atty. Mark Tolentino, kasalukuyang abogado ng pastor, ang COC nito nitong ika-8 ng Oktubre.
Ayon kay Atty. Tolentino, nais daw maging kabahagi ng pastor sa pagresolba ng mga kasalukuyang problemang kinakaharap ng bansa. Idinagdag rin ni Tolentino na nakatuon daw sa Pilipinas, Pilipino at sa Diyos ang pagtakbo ng pastor, kung saan iilan sa plataforma nito ay ang pagpapalawig sa religious freedom, libreng gamot sa mahihirap, murang serbisyo medikal at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Sa kasalukuyan, humaharap sa kasong sexual abuse at human trafficking ang pastor at napipinto na ring ma-extradite patungong Estados Unidos upang kaharapin ang mga kaparehong kaso. Pero, tanong ng ilan, bakit nga ba hinayaan na tumakbo sa pagkasenador ang isang taong humaharap sa patong-patong na krimen? Ayon sa Election Code of the Philippines, may ilang basihan upang mapagbawalan ang isang individual na tumakbo. Isa rito ay kapag naideklarang wala ito sa tamang katinuan, walang sapat na salapi o materyales sa pangangampanya at kung naubos na nito ang mga apila sa hukuman. Para sa mga kasong kagaya ng rebelyon, korupsyon at anumang krimen na may kaparusang higit sa 18 buwan. Ilang mga politiko na rin ang nakapag-file ng Certificate of Candidacy habang may kinakaharap na kaso. Kaugnay na rito ang dating Senador Laila de Lima. Matatanda ang ginugol ni de Lima ang termino nito sa loob ng kulungan at napahintulutan pa rin tumakbo sa kasunod na eleksyon. At ang kasalukuyang senador na si Jingo Estrada na naugnay sa Priority Development Assistance Fund or PDAF scam noong panahon ng eleksyon kung saan siya ay naakwit din kalaunan. Ako ang inyong Weekcaster, Aman Leoterio, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Eman. Para naman sa Showbiz Chika, kinoronahan ang drag queen na si Maxi Andresen bilang Drag Race Philippines Season 3 Grand Winner laban sa apat nitong katunggaling drag queens na sina Angel, Tita Baby at Kiana. Ihahatid ang chikang yan ni Diana Rose Montajes. Nagbabalik ang trending chika! Sa huling episode ng Drag Race Philippines Season 3, naglaban-laban ang apat na drag queens na sina Angel, Tita Baby, Yana at Maxi Andresen na kinoronahan bilang bagong reyna. Ang finale ng season na ito ay sumunod sa format ng pinakabagong season ng American version kung saan nagkaroon ng talent show at 3 runway looks na first time sa Charm, Art Attack Extravaganza at Come in Your Best Drag. At ito nga, alam niyo bang nagtanghal din sila ng kanilang sariling mga kanta sa final round para makapasok sa top 2? Ang mga orihinal na kanta ni Maxi at Yana ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong makapasok sa final lip sync. Sa huling laban, sina Yana at Maxi ang nagharap para sa witing lipad ng pangarap ni Angeline Quinto at Regine Velasquez. Kinoronahan naman si Maxi ni Captivating Katkat ang nagwagi sa nakaraang season. Bukod sa corona at cetro, nagwagi rin si Maxi ng 1 million peso cash prize at 1 taong supply ng Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Yes, Queen! Slay! Pinuri naman ng main judge at host na si Paulo Ballesteros ang cast ng ikatlong season dahil sa kanilang iconic na pagganap at itinurong itong pinakamagandang local version ng palabas. Ang pagkapanalo ni Maxi sa Drag Race Philippines ay isang patunay na ang talento, determinasyon at pagmamahal sa sining ay never-ending. Kung kaya't ang kanyang tagumpay ay isang inspirasyon sa lahat ng mga nagsusumikap na makamit ang kanilang mga pangarap, lalo sa LGBTQIA+ community. Ako ang inyong Weekcaster, Diana Rose Montajes, titindig para sa bayan. DYW. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng universidad. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa mga balitang dapat malaman mo. Evsunista, makibahagi at makialam sa mga kaganapan sa ating universidad na sumasalamin sa ating lipunan. Ako ang inyong kasangga sa balitaan, Brent Jovi Despe. At ako naman ang inyong kaagapay sa Balitaktakan, Carl Nicole Ladrera. Ito ang 107.1 Weekcast Weekend. Titindig para sa bayan.